let me ask you a question. Kung tatanungin kita ngayon, sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ano yung unang papasok sa isip mo? Karaniwan ang sagot natin I'm a teacher, I'm an engineer, I'm a student, o kaya I'm a worship leader sa church. Notice something, madalas kapag tinatanong tayo kung sino po tayo, ang isinasagot natin ay kung ano po yung ginagawa natin. We normally equate our identity with our activity. At sa totoo lang po, kahit sa Christian life po natin, madalas tayong mahulog sa bitag na to. We trap ourselves in what we call Christian doing. Yung checklist ng mga dapat at hindi dapat gawin para masabing mabuting Kristiyano. Sino ba naman sa atin yung hindi nakaranas na ma-burnout? Yung pakiramdam mo na pagod ka na sa pag-serve sa church, sa pagpapakabait o sa pag-aasikaso ng ministries, pero parang dry na dry naman ang spiritual life mo. Alam mo yan. Naalala niyo si Martha sa Bible? Nang bumisita si Jesus sa bahay nila. Martha was so busy preparing food, cleaning the house. She was doing so much for Jesus. Nothing wrong with that. Maganda po ang intention niya. But she was so consumed by her doing na nai-stress na po siya at nakalimutan na niyang kausapin si Jesus. Samantalang yung kapatid po niyang si Maria, nakaupo lang sa pahanan ni Jesus, nakikinig. At ano po yung sabi ni Jesus? Marta, nababalisa ka sa maraming bagay, pero si Maria ang pumili ng mas mabuting bahagi. Sometimes we are so busy working for God that we forget to spend time with God. We focus so much on the performance, nakakalimutan natin yung relationship. Don't get me wrong, okay? Hindi masamang maglingkod. It's not wrong to do things for God. In fact, ang totoong pananampalataya, nagbubunga po talaga ng mga mabubuting gawa. But here's the golden rule. Christian being must always come before Christian doing. Sino ka ba kapag walang nakakakita sa'yo? Sino ka kapag tinanggal na yung title mo sa church o yung work mo? Your identity is not based on your performance. You are a child of God, loved by Him, saved by grace, period. Ang tawag doon, being. At kapag napuno ang puso mo ng pagmamahal ng Diyos dahil alam mo kung sino ka sa Kanya, doon palang lalabas ang tamang doing. Maglilingkod ka, hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal mo siya. So my challenge for you today, bago mo simulan ang linggong ito, bago ka sumabak sa sandamakmak na deliverables o mga church activities, maupo ka muna sa paanan ni Jesus. Take a pause. Pray. Remind yourself that God loves you for who you are, not just for what you can do. Fix your being and your doing will naturally follow. Thank you for watching. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.